So, eto na nga po, mga kababayan ko. Nako, naaalala nyo ba ang pinagmamalaki ng asawa ni Robin Padilla na si Mariel? Na sinabi niya ang asawa niya daw ay nakapagpasa ng batas habang nakakulong. At ito ay kanya muling dinipensahan ngunit sablay. Oo. At syempre, dahil sablay nga, buking na buking kagad ang pagiging bubayla ni Mariel at ni Robin. Tungkol po doon sa Robin Padilla Law. At ngayon naman mga kaiksena, si Secretary Remulla, si Remulla, DILG, sinisisi, Oo, sinisisi ang Robin Padilla Law sa pagdami ng krimeng konektado sa baril. Aba! Boom! Ano kaya magiging sagot ni Robin Padilla dito? Tignan natin kung anong sinabi ni Remulla dito. Ito, pakikita ko sa inyo mga kababayan ko ha. Yan. Boom! Sige. Sinisi daw. Pasok. Sinisi ni Interior Secretary John Vic Remulla ang tinaguriang Robin Padilla Law sa pagtaas ng krimen sa bansa. Kaya mungkahi... Tandaan nyo po hindi porket sinabing Robin Padilla Law, siya na yung nagpasa ng batas. Diba? Bobo lang talaga yung naniniwala Sino ba yung mga bobo? Di mga DDS. Nasaan ba yung tubo? ni Remulla gawing non-bailable offense sa pagkakaroon ng illegal na baril. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangungun sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, bakit naniniwala si Secretary Remulla na itong dahilan ng pagtaas ng krimen sa bansa? Jazz! Hoy! Jiggy, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, 98% ng mga krimen na may kinalaman sa baril ay dahil sa loose firearm. Noon kasi ang possession of loose firearms ay isang non-bailable offense. RA 8294, binaba ang parusa rito at naging bailable ang illegal ito nga Robin Padilla Law dahil ang senador ang isa na kinabang sa batas. Nakonvict noon si Padilla nang mahulihan siya ng baril na hindi nakarehistro sa kanya. Sinabi rin ni Padilla noon na habang nakakulong siya ay nakipagpalitan siya ng sulat sa ilang senador tungkol sa panukalang batas. Ang panawagan ngayon ni Remulla, repasuhin ulit ang batas kaugnay ng mga iligal na armas. Narinig nyo mga kababayan, kahit nagtsatsapi si ate, malinaw na malinaw sa batas na Robin Padilla Law ay nag-amyenda doon sa mga loose firearms. Kayo po ang tatanungin ko. Kayo mismo, ikaw mismo, DDS ka ba? Sagutin mo ko. Kahit hindi ka DDS, syempre yung mga subscribers natin, sasagot yan. Ikaw na bilang DDS, sumagot ka. Tama ba na inamyendahan ang loose firearms na batas o yung batas na sa loose firearms na maging bailable? Diba? Ano epekto niyan? So, yung mga gustong gumawa ng krimen na gamit ang mga baril na loose firearms, ay may isip nila, bibili ako ng mga loose firearms, pang-protection ko at pwede kong gamitin pang kung anumang kagustuhan ko. At kung sakaling mahuli naman ako may loose firearms, bailable pala. Boom! Kung hindi mo inamyendahan yan at hindi mo sinabi ang Robin Padilla o kung ano man, sino man na nagpasa ng hindot na pag-amyenda niyan, di ba tanongin ko, matatakot ba kayo pag malaman nyo na ang kasong kakaharapin mo sa pagdadala ng loose firearms tas wala ka pang permit to carry, talagang sagad-sagad ang kaso mo, non-bailable. Di ba? Alam nyo, yung Robin Padilla Law na yan, para lang kay Robin Padilla lang pumabor yan Boom! Diba? Kita nyo naman talaga ngayon mga ka-eksena, diba? Yung mga nangyayaring krimen, diba? Na involve ang baril. Kadalasan saan galing? Loose firearms or kung hindi kaya tawag dito ninakaw, diba? Sa ibang tao. Sige, kayo bahala kung kayo
tama ang pag-amyenda na yan sa batas na yan. Kung ako, dati hindi na inamyendahan yan eh. Kasi nga, gustong mapagaan ni Robby ng kaso niya. Kasi nga, di ba? Alam nyo na. Duterte. Tuloy natin. Gawing ding non-bailable offense ito para maiwasan ng krimeng dulot ng loose firearms o mga illegal na baril. Dapat daw ay may mas mabigat na parusa sa pag ginamit ng kanilang mga armas sa mabigat na krimen. Tama. Sinabi ito ni Remulla kasunod ng nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan. Ayako, pasensya na kayo baka hanapin nyo sa akin na itapik ko yun. Parang ayako itapik yun yung pamamaril dun sa sa estudyante. Ayako. Kahapon, pakinggan natin ang pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. The Robin Padilla law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense. Nakita nyo, di ba? Ma'am Diana Brainard, maraming salamat. Here, akapag ko, di nga po ako nakapagtimple. Ito na lang, titimplahan ko na lang kayo ng sayaw. Thank you po. Yeah, baby. Yeah, baby. Yeah, baby. Thank you po. Kaya pala nakalaya si AC Garage. Kasi nga, bailable. Nagpiansa lang ang mokong. Pero kung tutuusin, di ba, kahit ako makakaiksena ha, kung halimbawa lang, papahintulutan na magkaroon ako ng baril, doon tayo sa legal. Kukuha ka ng lisensya. Mag-aaral ka ng firing. A-attend ka ng mga isa legal ba? 'Di ba? Kasi kung ikaw gumamit ka ng illegal nga eh. 'Di ba? At ang mga gumagamit ng illegal na mga baril at syempre walang permit, rehistro, loose firearms, yan ay may mga motibong hindi maganda para saan? Para sa kapwa niya, 'di ba? Kaya tandaan nyo mga kababayan ko, maling-mali pala to. Buti na lang na itapik o na iano na Remulla yan. Kaya pala no, pinagmamalaki pa nitong inantong si Mariel. Yung batas daw ng asawa niya, gunggong! Ha? Pinasa ng asawa mo, senador asawa mo no, nakakulong. Gunggong to. Di ba? Sus, Mariosep talagang pag-uutak nyo. Ako kahit hindi ko trip yan si Remulla, ina-agreean ko yung sinabi niyang yan. 'Di ba? Mas lalakas ang loob ng mga gustong gumawa ng krimen o magkaroon ng illegal na baril dahil bailable. Pero kung yan, non-bailable, mahulihan ka, todas ka habang buhay ka na sa kulungan. O magbabaril ka pa? Hindi, 'di ba? Boom. Kung walang baril, lalo na pagka nalasing pa yung may hawak ng loose firearm, nalasing, nakipag-away. Ano unang iisipin nun? May baril ako. Ano mangyayari? Imbis na suntok-suntukan lang, ano nangyari? Patayan kagad. Boom! Sus, Mariosep talaga, mga DD shit talaga, oo. Ipunto lang natin, Jiggy, na sa nakaraang dalawang insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan, Jiggy? At just magiging pananagutan ng mga gun owners na nagamit yung kanilang baril dahil hindi nila ito naitago ng maayos. Jiggy, para asa ng batas, Ba yan, yung reckless spy? imprudence tabang ang maaaring ikaso laban sa may-ari ng baril kapag nagamit ng ibang tao ang kanilang armas sa krimen. Naniniwala si Remulla na pantay-pantay dapat ang responsibilidad at pananagutan ng gumamit at nagmamay-ari ng baril. Tama. Diba? Tulad nga nung nangyari doon naunang shooting incident, yung isang pulis, hinayaan niya na makuha ng pamangkin niya yung baril.
ibig sabihin, pabaya. Dapat ang mga pinaglalagyan ng mga ganyang klaseng baril, talagang hindi mabubuksan ng kahit sino kung hindi ikaw lamang. Kaso nga, tinan nyo, kaya may nadisgrasya, nakuha nung pamangkin niya yung baril ng tita niya. O, sino mananagot? Di ba dapat managot yung tita niya? Kasi, kapabayaan mo yun responsibilidad ng may-ari ng baril o kung sino pa man yan. Direk, paano kung nanakaw? Yun na nga. Boom! Diba? Halimbawa, baka sabihin ng ibang mga nakikinig, halimbawa, mangyari, ninakawang kami. Sobrang ano na ng ginawa kong kahadyero na hindi mabubuksan ng kahit sino. Ang problema, tinangay. Diba? Ninakawan. So, ano gagawin mo? Report mo kaagad sa polis. Diba? I-report mo kaagad ang insidente na nanakaw ang baril mo pero nasa loob ng kahadyero ka mo, ganyan-ganyan. At least, malinaw. Diba? Hindi kagaya na nangyaring krimen doon sa security guard din na loose firearm daw. O ba't hindi naka-report? Diba? Diba Sheila Acasio, maraming salamat po. Thank you para sa ito dahil nakahabol ka. Yeah, baby. Yeah, baby. Yeah, baby. Thank you po Yeah, baby. Oo. Yan ang maganda sa PG, sa pagbablog mo, idol. Ang issue seryoso, sinasama mo ng kuwela. Siyempre pa. Tuloy natin. Ano daw? Pakinggan natin ang pahayag I believe That the children of our future, teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside, not the gun they possess inside their bags. Diba? Tama ba ako? Tuloy mo. that gun owners should Ay, be mali. penalized for the non-safe keeping of their guns. Agree ako dyan. Totoo naman yung sinabi niya. Tama yun. Kahit hindi natin trip si Remulla, pero tama yung sinabi niya. Di ba? Ngayon, again, ulitin ko, ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpahiram ng kotse at yung umiram ay nakasagasa. Reckless imprudence. Di ba? Sabi ni Malditang Lola, ano to? Direct dito required naka-bolt ang firearm sa bahay. Ang bolt ay 4 na katao need na magbuhat. Ganun. Grabe pala yung requirement sa inyo. Ano, dyan lang ho ba yan o sa buong Amerika? Kasi, parang yung iba hindi ko nakikitang ganun ng pinaglalagyan ng kanilang kargada Parang sa tokador lang. Tuloy natin. At just meron bang pahayag si Senator Robin Padilla dito sa mungkahi ni Secretary Remulla? Siyempre, mahina utak niyan. Anong isasagot niyan? Kung sumagot man niya, sigurado. Ampaw. Boom! Ayan na. Ano to? Eto. Sige, pagbigyan natin si Robin. Jiggy, sang-ayon naman daw si Senator Robin Padilla sa mungkahi ni Remulla. Sa katunayan, tumutulong daw siya sa pagbuo ng panukalang batas para rito. Direk, okay naman pala Tutulong pala, nagbubuo pala si Robin ng batas para doon para ibalik o amyendahan ulit Natural, laya na siya Yeah, baby. Hindi ba? Jesus naman. Nakalaya na siya, senador pa. Hindi naman mo problema yan. Di ba? Kayo naman, Nakuha na ni Robin yung gusto niya kaya pwede na ulit ibalik sa may tawag dito non-bailable. Kayo naman, Hindi na jamming lang kayo ni Robin Padilla. Papaniwala naman kayo dyan. Ay, nako. Senador na amendahan ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Isinusulong daw ni Padilla rito ang mas mabigat na parusa sa mga nagpapabaya sa kanilang mga armas. Mas mabigat din daw ang parusa kung ang nagpabaya ay empleyado
gobyerno. Yan muna ang latest. Balik sa UJG. Yan ang ulat ni Jazz Paredes live mula sa Quezon City. At least alam natin mga ka-eksena ha. Oh, malinaw naman yon. O, halika na. Pumunta na tayo sa susunod na topic natin. Ay nako, Robin Padilla lo pa kayo Ina nyo. O, tayo pa action. Let's go.